Yo, good day guys. Good day netizens, this is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, ito na yung most requested ng karamihan sa inyo. Lagi ang dami ng following neto, Honda RS125 Fi. Sulit pa ba ito ngayon 2020? Alamin yan sa vlog na to. Without further ado, let's get right to it. Yun, ito na. Wala nang paligoy-ligoy. Pogi, no? Pag sinabi kasing Honda, mga naiisip kong bagay, unang-una, suspension maganda. Yan na, mga personal, ano ko yan, opinion. Suspension maganda pagka Honda. Sa mga motor na na-testing kong Honda. Ganda ng suspension. Honda Click, Honda Beat, ganda ng suspension. Honda Henyo, Honda GTR. Tapos, pangalawa, pogi. Iba talaga aesthetics ng Honda kapag gumagawa sila ng motor. And pangatlo, matibay. Maganda yung quality. So yun yung mga bagay na tumatatak sa akin pag sinabing Honda. So ito, ang daming following, ang daming talaga nagre-request ng RS125. Tapos nung chinek ko siya, ito pala yung pang-anim na pinakamabentang motor, no? Ito ng Honda na bike dito sa Pilipinas. I'm not quite sure, don't quote me on the exact measurement, pero yun, ika-anim siya. Nakapanood ko dun sa video ni Sir Sak. 6th most ano ba yun, pinaka binibili na motor, Honda RS. So meron una to carb type, tapos ito ngayon yung nakikita nyo is ano na siya, FI na to ngayon na 125. So basically yung kanyang makina is parehas nun sa XRM. So mag-umpisa tayo sa panel gauge. Sakay ako So tingkayad ako kapag naka center stand, pero kapag hindi naman naka center stand, lapat ako. So ang height ko is around 5'3 to 5'4", pero abot ko siya, no? So saktong sakto to sa mga mas matatangkad sa akin. And also kung 5 flat ka, kaya mo pa rin to. Sa panel gauge nya, dito lang naman magkakatalo, maarte ka ba o hindi, kasi ngayon ang usong panel gauge sa mga motor, diba, is digital na. Ito kasi is analog pa. Pero sa akin, hindi naman siya ganun ka big deal, no? Pero sa iba kasi big deal siya. Pero sa akin, hindi naman siya ganun ka big deal. Okay naman siya for me. Tapos, ito yung talagang motor na gusto ko dati. Nung hindi pa ako nagmumotor, sabi ko gusto ko yung ganitong forma. Yung nakaganyan ka, para bang naka-flex yung triceps mo. Parang pag nagmumotor ka, ang angas tignan, parang ang bruise ko tignan. So ito, may key pa siya, ignition, on lang hanggang lock, no? Pwede mo siyang i-lock. Yan, naka-lock na siya pag ganyan. Di mo na siya maano. Tapos on. Ayun lang makikita mo sa kanya, fuel gauge. 1, 2, 3, 4 rotation to, 4 down, no? Dagdag sa unahan, bawas sa likuran, rotation yan. Tapos engine check, turn signals, high beam, low beam, dito yan. May passing light pala, no? May passing light. Yung high beam, low beam niya, ang galing, oh. Pindot-pindot. Tapos dito, turn signals niya. Busina. Lakas, tingnan ko lang yung signal lights. Signal lights, bulb type pa. Hindi pa to LED to, tol. Hindi pa LED, no? Bulb type. Ito, ganda ng tapakan ng angkas niya, no? Ibang iba talaga yung, kasi coming from, nag-review ako kahapon ng Rusi na napapanood nyo ngayon siguro or kahapon. Habang pinapanood nyo yung Rusi review ko, ina-review ko na ngayon tong Honda. Talagang yung quality niya, may di-distinguish mo, may ihiwalay mo. Talaga, iba, grabe. Quality ng Honda. Fairings, malleable, hindi ito yung tipong babangga ka lang ng konti mababasag na. Maganda talaga quality niya. Yung mga paint job, ang ganda. Pati yung mga handle,
Yung mga pindutan na quality niya, hindi cheap tignan. Dito naman is yung push start. Syempre, meron din siyang kickstart. May kickstart din siya. Rear brake. Dual shocks. Tapos telescopic naman yung shock sa unahan. Sa front brakes, naka disc brake na siya. Big disc brake, oh, ganda. Wala tong combi brake or mga ganong fancy things, pero disc brake, check natin mamaya. Nakarayos pa siya, so hindi pa to tubeless, no tol. Nakarayos eh. So, nakarayos siya. Ang maganda sa Rayos kasi guys, personally gumamit ako ng Rayos for 3 years. Ang kagandahan dyan, ang sarap i-off-road. Yung bang bato-batong daanan na na adventure, talagang sarap. Hindi ka mangangamba, tibay nito sa off-road. Naka air-cooled pa siya, single overhead cam, 4-stroke. Ayan, tapos busina niya dito nakalocate. Pogi, no? Iba talaga datingan nito. Yung upuan, malambot siya, makapal ang foam ng upuan niya. Tapos ito, sabi ko gusto ko talaga may ganito, yung may touch ng stainless or parang reflective na ganyan. Gusto ko may ganyan yung tambucho talaga ng motor, lalo pag semi-automatic or manual na segment. Ayoko nung plain lang na black lang. Ganda ng ano niya, forma niya. Road Sport, yun ang ibig sabihin ng RS, Road Sport. Kaya ang dami nakaganito guys, dami ko nakikita na ganito. Na-intriga nga ako dati, ano ba to? Ano ba yung road na yan? Ito lang kasi nababasa ko noon ano ba yung road na yan? Yun, RS pala siya. Tapos syempre may compartment din siya. Mukha siya mababaw siguro pag nakita niyo sa video, pero sa personal malalim pala siya guys. Pag dinangkal mo siya, nasa 8 or 9 inches, mga ganun. Siguro to mga nasa 10 liters or 9 liters. Don't quote me on that, okay? Ganda ng plastic niya. 3.9 liters yung kanyang fuel capacity. Tapos ang kagandahan dyan guys is FI na siya. Dati kasi carb type. Alam naman natin kapag ang motor is semi-automatic or manual, matipid yan sa gas. Matik yun, matipid yan sa gas. Tapos ito ay naging FI pa. So from around 58 to 59 kilometers per liter nung carb type pa lang, ngayon is 61 kilometers per liter na. Ganun siya katipid sa gas. So ang unang magiging reklamo mo dito, sana 3.9 lang yung fuel capacity. Pero kung ganun katipid sa gas, solid na yun. Yung 3.9 tas 60 kilometers per liter, diba? Solid na yun. So kanyang tail light pointed, no? Yan yung mga sharp looking na pogi talaga. Gulong niya may mga star po. Ganda ng gulong niya. Ito ay 80 by 90 ang likuran. 80 by 90 by 17 na 50p. Tas yung ano pa yan, drum brakes pa yan. Tapos itong likuran, itong harapan is 70 by 90 by 17, 38p. Yung iba pinapamodify pa to guys, ginagawang full manual. Ayaw nila ng semi-automatic. So usapang top speed tayo, kasi pag tinignan mo siya parang ang bilis no? Parang ang bilis-bilis na itong motor na to Pero ang top speed, yung kay Sir Sak, siya ay nasa around 175 pounds yata or kilos. Di ko sure, pero mga 6'1 kasi si Sir Sak naka 100 siya 100 kilometers per hour. Tapos nakita ko sa YouTube yung pina full manual niya, naging 120. Tapos meron naman yung iba 115. So depende pa rin yung top speed sa condition ng kalsada, kung flat ba yan o pataas, pa-incline, decline, and sa weight ng rider, sa condition din kung mahangin ba. Ayun, magaan to. And also gusto ko na siya i-test drive. So ngayon, sisalam nyo na yung basic info sa kanya. Masasabi ko overall aesthetics guys, so lead talaga, panalo, nakakapogi. Pag sinakayan mo talaga, parang feeling mo
Pogi-pogi mo. Dito, gusto ko yung signal lights niya ganyan, no? Diba? Tapos walang nakahiwalay na signal lights sa likod, oh. Winker. Compact siya na ganoon. Yun ang gusto ko talaga sa mga, signal lights. Ayoko nung nakahiwalay kasi baka mabali yun, eh. Pero depende, magaling din yung iba maglagay, eh. Yung tipong, hindi pa rin madadali. Siguro wish ko lang to maging alloy. Pwede mo namang ipamodify. Pero yan, goods na yan. Wala nang bawal namang mag-angkas ngayon, eh. So gusto ko lang matesting. Madulas ba gulong, malakas ba brakes, maganda ba suspension. Kaya kailangan natin i-test drive ngayon. Alright? So test drive na tayo. Maraming salamat pala kay Daryl, tol. Maraming salamat sa kanya. Dati ko siyang ka-work. Paano lang, FYI lang, kasi lagi ako dati uwian na naman series noon. Dito ako kada umaga. So call center kami noon. Yung iba sabi, hindi Sir Ned, sa department store ka nagtatrabaho. Sabi ko, hindi, sa call center ako nagtatrabaho dito sa SM iCore before. Ngayon, full-time vlogger na tayo. Fender, no? Ganda. May gagamba pa, pre. May gagamba pa. Yung Fender, ang ganda. Stylish. Tapos ito, secure na secure, oh. Hindi matatalsikan. Ito kasi maulan, kaya medyo may mga konting alikabok, may mga konting markings. Ayun yung pwede nyo i-expect sa real life situation, na pwedeng magkaroon ng mga puti-puti lalo't kapag maulan or maalikabok. So ayun, air cooled pa siya, no? Safe to. Hindi talaga matatalsikan ng tubig. Yan kasi iwasan nyo yung matalsikan ng tubig to, kasi kailangan mainit talaga makina habang tumatakbo. Ito, yan, dyan, yung sa may spark plug, pag nalagyan ng tubig yan, hirap din start. So test drive natin, tol. Test drive ko muna, tol.